Mayor Mita, aka Green Tip, maghatid naman sa inyo ng isa na namang mga nice to know, no? Sa ating pagtatalong. Ito po, ang insekto sa ating talong. Ang pag-usapan po natin ngayong hapon ay tungkol nitong mapinsalang whitefly. So, ano po ba ang sinyalis o palatandaan na yung ating alagang talong ay mayroon ng whitefly? Ito po mga kaibigan, ito po yung signs o sinyalis. Yung ating palang talong, pagka nakita mo nga nilaw na yung dahon, alarma ka na dyan dahil maaring nandito na nga si whitefly. Para ma-confirm po mga kaibigan, ito po yung gagawin natin. Puntahan natin yung puno at saka yugyugin natin. Makikita pa natin doon mga kaibigan sa along sa puno ng talong, magliliparan po yung maliliit na niknik. Puti ang kulay. So, yun na po. Wala na pong iba. Pagka puti na maliliit na lumilipad, whitefly na po yan doon sa ating talong. Ngayon, ang una nating gagawin, ito po yung una nating gagawin at kailangan gagawin. So, tatanggalin natin yung host. Isa sa mga host ng whitefly ay yung damo. So, ito po ang gawin natin. Linisin ang tabla at pagitan ng ating mga talungan. So, yung tabla mismo, linisin natin. Either tabasan natin o isprihan natin ng herbicide. Para na po kayo kung paano ninyo kalbuin yung inyong mga pagitan ng talong. Ito, linisin para naman wala nang ibang mapagtaguan yung ating mga kalabang whitefly. So, pagkatapos malinisan yung tabla, ito na. Pili na tayo ng gamot mga kaibigan. Ito po yung mga gamot na ginagamit ni Green Tip dito sa farm, Usin plus Das, Biostat product, Mustilan, Acetoprint ito. Admire Max, Imidacloprid ito. Benivia, ano to? So, FMC ito. Itong Alika, Lambda Carotene plus, Thiamethoxam. Itong Gold, Clothianidin. Tama ba yan? So, yan po mga kaibigan ang pagpipilian. Depende po kung saan kayo hiyang o kung ano yung available sa inyo, So, ito po yung mga gamot na ito, provided, dapat alternate po yung paggamit natin dito. Na sigurado tayo, itong mga ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay hindi po magkapariha yung EI nito mga kaibigan. So, pwede mo po itong sunod-sunod na gamitin. First, ito, follow-upan mo ng ganito, follow-upan mo ng ganito, or ito, pamili ka lang. 3 isprihan lang na yan. Kung gusto nyo, at medyo makapal yung ating kalabang whitefly, mag-spray kayo ngayon, kinabukasan, baktaw lang ng isang araw, pahinga ng isang araw, tira na naman. So, 1 day interval lang, tira na naman. Ng ibang gamot. Kung wala pa, follow-upan nyo ng another schedule na naman. So, 1 day lang ang interval. Tapos yung whitefly. Ngayon, ito yung pinaka-importante mga kaibigan. Dito tayo kukuha ng pwersa o lakas na makakatulong doon sa gamot na ina-apply natin. Dahil kapag dito lang tayo sa gamot magre-rely, tapos yung dosage, okay na, alam na natin. Pero, ito importante, yung timing ng pag-spray sa ating halaman. Kung kalaban natin ay whitefly, siguraduhin po natin mga kaibigan na pag nag-apply tayo ng gamot laban sa whitefly, ay dapat po i-timing natin sa oras na may araw. Yung may araw na. Medyo, kumbaga pakiramdam sa balat natin ay parang natutuluan po ng tubig na maligamgam. So, medyo hindi naman mainit. Basta pagsikat ng araw, around 6:30 to 7 a.m. sa umaga, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. So, sa ganito pong oras mga kaibigan, pag fly po ang pinag-usapan, dahil whitefly ang pinag-usapan natin dito, active po sila sa ganitong oras. So, maaaring meron pa pong mga fly dito masagasaan mga kaibigan. Ano-ano po yun? Yung sisig fly, yung fruit fly. Dito po, mga oras na ito, naglalaro sila mga kaibigan. So, dito sa DAS, tipok lahat ng mga fly-fly na yan. Okay. So, once again, sa lahat ng mga mahilig dyan sa pagugulay,
talong man o ampalaya. So, sa ating mga bagong viewers dyan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, comment sa ating YouTube channel, Green Tea Farm Import, at saka pakipollow din sa ating Facebook page, RM Green Tea Yard. At mag-comment doon, mag-like din, pakibigay din naman ng tala, kaibigan, di ba? Oh. So, once again, to recap, no? Pag white fly ang kalaban, sinyalis, paninilaw ng dahon, maaring mag-brown yung ilalim yan. Tiko, curly, pababa. Ayan. Unang gagawin, linisin ang tabla. Ano man yung mga host doon, yung mga damo na maaaring pagtaguan, tanggalin na po yun natin sa ating talungan. So, next, pili ka ng gamot na kung saan, mas maganda yung available sa inyo. Yung nandyan na sa inyo, na nakasulat dito, o ano man yung mga gamot na ina-advise sa mga technician ng mga kaibigan natin, no? So, yun po, yun yung gamitin natin. Provided na wag po magkapareha yung active ingredients at saka yung mode of action. So, importante po yun mga kaibigan. Alternate lang. Every other day ang spray, 3 sprayhan na yan. Tanggal yan white fly. And then, ito yung pinakamalaking consideration. Lahat ng ito mga kaibigan, na-comply na natin yan. Pili na tayo ng gamot. Nalinis na natin ito, ng tinalungan. Na-determine na natin kung ano ba talaga, white fly ba talaga. Pero, hindi natin nagawa itong timing sa pag-spray, ay useless din itong lahat mga kaibigan. Dahil ito po yung importante, naglalaro, no? Sa pagpuksa natin sa white fly. Ito po, basta dapat may araw. Hindi masyadong mainit dahil pagka mainit po mga kaibigan, pagdating po ng mga alas 9:30 hanggang alas 10, hanggang alas 3, mainit na po, magtatago na po sa ilalim, doon sa pinakababa ng talong, yung ating white fly. Halos hindi na po natin matamaan yan. Kung may madamo pa, doon po yan sila magtatago. So, medyo pagka mainit, takot po sa init mga kaibigan. So, magtatago na po yan. Whereas kung mga ganito, na medyo hindi pa mainit, magsilabasan po yan hanggang doon, banda sa talbos. No? Sa talbos, o di kaya sa baba ng talbos, mga isang dangkal, nandyan po sila nakapalibot ang mga white fly. So, madali natin tamaan sa spray natin. No? So, don't forget, no? Na huwag kalimutang i-consider itong mga bagay na ito. Itong mga oras o timing sa pag-spray ng white fly. So, hindi na tayo magtagal. Once again, shout out sa ating mga subscribers and followers. Maraming salamat sa inyo. Shout out plus 30-96, no? Long live. Bangkit ulit. And then, ito lang masabi ko, maligaya tayo mga guys pag walang white fly. Thank you.